Regarding doon sa sinasabi na lahat ay pwede, parang hindi. Ako, kunwari ako, gusto kong mag-business. May pera ako kaya ko. Pero kung hindi yun ang forte mo, sasabihin. Ganon din sa pag-aayos ng mga dokumento. Ako, na-experience ko talaga yan. Nakakabugnot. Naiinip talaga ako. Ayun yung sa mind ko na may nagawa pa sana akong better kaysa nakaupo ako dito. Hindi kasi pag nag-aantay ka doon, feeling mo, syempre pera yung lalakad mo, di ba? Walang ibang option. Doon ka kikita eh. Yung ina-expect kasi ng mga tao na akala nila ganong kabilis lang mag-transfer ng title, lalo na po sa panahon ngayon. TBIR lang po talaga napakatagal po ng processing. Nagmamahal lang naman talaga ang property, kadalasan sa mga ahenteng nag-aalok. Hindi ko nila lahat ng ahente pero sa tagal ko kasi sa nagbebenta rin ng property, marami akong na-experience na ang presyo ni seller, 1,000 lang. Pag nakarating na kay buyer, 4,000 na per square meter. Totoo yun. Discuss tayo about squatter. Mayroon palang bagay na akala mo, iyo yun. Tapos squatter ka pala sa sariling lupa na akala mo sa'yo, no? Hello! Welcome to the 9th episode of Treehouse Podcast. Ako nga pala si Kowi. And I'm Sir Bong. And I'm Chit. And again, sa ating 9th episode, pag-uusapan naman natin ang mga bagay na patungkol naman sa real estate, pagta-transfer ng papel, ano-ano ba yung mga proseso, at syempre ano ba yung mga na-experience ng ating dalawang eksperto na sa paggawa ng prosesong ito. Papakilala ko sa inyo si Ma'am Marites Ocampo, a.k.a. Tess Ocampo, at si Ma'am Melanie Rason, a.k.a. Lance Rason. Hindi ko Marian Rivera. Marian Rivera. Siya, si Ma'am. Wala po. Yan, mahiyain kami din So, ayan, kamustahin naman muna natin kayo. Kamusta yung papel namin? Wala pong pasok. Wala pong pasok. Personal na buhay muna. Si Ma'am Lani, pakilala ka muna. Oo, pakilala ka muna, Ma'am Buong Lani. buhay po ba to? Pakilala mo muna para makilala ka ng mga audience natin. Ayun po, ako po si Melanie Roque Catiz. Siyempre, Tubong Bulacan. Ba't Melanie Rason ang nilagay mo dito? Ano po yun? Screening. Showbiz! Si Ma'am Tess naman. Ako po, Marites de Ocampo po, Bulacan din po. Ilang years na kayo Sendera. nag-aayos? Oo, sendera yan. Kanila isang property na natin. Yun, boss. Ay, hindi, ilang years na po kayo sa pag-aayos ng mga dokumentong ganito? Ako po nasa 16 years. Grabe, no? 16 years? Ano, fetus ka pa lang ba nun? Parang hindi naman halata. Parang halata. 20 years old Huwag yan, pare! Si Ma'am Tess. Ako po siguro, mga 3 years pa lang po. 3 years. Pero, Kailan ka kilala? Matagal na po. Kasi Opo. magkumari talaga kami. Opo. Bakit nahuli mo siya nakasama? Masipag kasi siya mag-online ng mga properties, mag-unlock. Ngayon, every so time agent. Opo, land agent talaga siya. Tapos nung ginawa niya, lagi niya ako nire-refer na taga-transfer ng title. Ngayon, sa loob ng 1 linggo kasi, bumibenta siya ng mga 3 properties, ganyan. Sabi ko sa kanya, gusto mo Mars, turuan na lang kita mag-transfer ng title, sama ka na lang sa akin para hindi mo lang ako yung nire-refer, natututo ka na rin, sabi ko. Sabi niya, talaga ba? Ayun, doon po nag-start yung tandem naming dalawa. Tapos na yan, nagbenta. Opo, ma'am. Kasi yung Basta mga enjoy mo. papeles, dokumento po, mas po siya, time consuming. Totoo Unlike po yan. kasi noon, ma'am, pagka po online, di ba po, selling. Gabi lang po noon, magdamag po talaga, hanap ako ng buyer, ganun po. Nakakabenta po talaga ako. Pag dito po, yung work leg po talaga, matagal po yung oras po. Oh, yun ang hindi naiintindihan ng ibang kliyente. Akala mo, binubudol mo sila. Dahil yung oras, di ba? Diyos ko, pag pila pa lang, di ba? Yung proseso po. Yung Grabe, yung naglalakad kami ng papel, umiiyak na to sa galit sa akin. Kasi ang haba Kumbaga, halimbawa kung tayo mismo gagawin pa rin namin yun, Opo. hindi na namin kakayanin dahil Parang di ko pagpila pa magawa lang yung sa BIR, buong maghapon na.
Yes may po. RD pa, Opo. 'di ba? May assessor pa. Papa-verify mo nga lang yung PIN eh. Yes po. Napakatagal na rin. Saka yung pag-release ng title, pupunta ka pa ng munisipyo, babalik ka pa ng RD ulit. Tama. Dapat na talaga matyaga. Diba? Yung tsatsaga. Pero sila na nga talaga ang ano, ito Ano ang pinakamalayong nilakad yung papel? I mean, sa ibang lugar. Batangas po. Batangas. Sa Lipa. Oh. Lipa, Batangas. gaano kalaki transfer nyo doon? Kulang kalahating hektarya. Ayun po. Medyo mahigpit po kasi doon eh. Kasi ano, mahigpit yung pagkuha ng DAR clearance. Talagang paglalaanan mo ng panahon. Tsaka ng mahabang pasensya. Iba-iba din kasi may mga bundok pa doon eh, no? So, sa mga doon ba yun? O sa bukid lang talaga pag sa agrarian? Opo. Opo. Ang mahirap yung sakayan kasi wala pa kaming chikot nun eh. Ngayon. Kaya na pumunta, no? Sa tulong po ng treehouse. Hindi, doon sa pag-aayos mo ng mga dokumento, ano naman yung na-encounter ninyo ng mga tao? Iba-iba klase ng tao, di ba? Yes. Merong mga tao mabait kausap, meron mga salbahe. Ano yung Pinakasalbahe? pinaka-salbahe na tinarbaho ninyo? Sino ba natin? Ako, Na-encounter. sa akin ang na-encounter ko, meron ako isang client na nagsabi na, sabi niya, no offense Lani sabi niya. Pero sa totoo lang, yung in-expect ko, nung ni-refer ka sa akin ng pamangking ko, in-expect ko, naka 4 wheels ka. Kasi yung inano nila sa akin na, in-introduce nila sa akin na trabaho mo is pang ganun dapat eh. Actually, pang-apat ka na sa imimit namin, puro mga nakamontero yung iba, 4 wheels ganyan. Tapos ikaw, nung pumaparada ka sa harap ko, naka-tricycle ka. So, kung hindi ka ni-refer nung pamangkin ko, hindi kita bibigyan ng chance na kausapin. Sabi ko, kamusta naman po? Bakit po ngayon every time na bibili ka ng property, so kami yung tinatawag mo bago ka magdesisyon. Sabi niya kasi, yung paliwanag ng mga naka 4 wheels, hindi ko kumbaga hindi nila nabigay sa akin yung paliwanag mo. Nice. Kumbaga mas naunawaan ko yung paliwanag mo compare sa mga naka 4 wheels, di sa 3 wheels ka na ngayon. Pero maiba ako, paano ka ba nagsimula dyan? Yung mga knowledge na yon na naisishare mo sa amin, tsaka sa mga kliyente mo, paano ka nagsimula dyan? Mamaya si Ma'am Tess, tatanungin ko. Nag-start po ako dito sa friend ko na teacher sa BSU. Tapos, dahil busy nga po siya, sabi niya, sis, transfer mo ngayon, nabili kong lote dun sa Balagtas. Sabi ko, wala akong alam dyan, sis, kasi syempre hindi naman ako, Ano yung ginagawa mo before that? nako. Ang arte! Sabay ganun. Ang pangarap ko talaga, law, maging abogada. Kaya pala. Tapos, Mamaya pangalawa, may follow-up question ako secretarial. Yung secretary, kasi nung edad ko, ganun yung mga usong course lang eh. Pero nung time na yung tinatanong ni Ma'am Chit, nabagsak ako sa planchadora tsaka sa... Nag-asawa ka. Nag-asawa ka pa. nag-asawa ako. Natapos namamasukan akong plancha tsaka laba. Sabi nung teacher na kaibigan ko, sabi niya kasi madaldal kaya nakikitaan kita ng kasi may sense yung mga sinasabi mo. Try mo maiba yung takbo nung buhay mo, sabi niya. Sabi Ilang ko, years ka na ba ulit nagta-transfer ng title as of this week? yung transfer po talaga ng title, siguro tumatakbo na po siya sa mga 10 years pataas na. Kasi yung 16 years na inilagi ko sa paghahanap buhay sa kalupaan, yung mga 5 years dyan to 6 years dyan, nakafocus ako that time sa land talaga eh. Kumbaga sa kalupaan, pag-aalok ng mga lote. Hindi pa ako focus sa titling. Tama. Sa titling. Okay. Si Ma'am Tess, paano ka nag-start dyan? Ayun po, boss. Through Mars din po. Ayun po, benta po. Una po, nagbebenta lang po ako ng property. Tapos hanggang sa ang nangyayari po, pag nakakabenta ako, nire-refer ko po sa kanya, Mars, ikaw na mag-transfer. Kasi hindi ako dyan sa linya na yan. Tapos ayun nga po yung katulad ng binanggit niya kanina. Sama ka na ika sa akin. Tapos basta po, pagka nakakadeal ako, rin po kami. Tapos pagka may mga client din po siya, equal din po kami. Ay, ang Ganun cute po. naman ang samahan na yan. So, mas na-enjoy mo na ngayon? Yes po. Na Kasi iba mag-transfer. po yung may kasama. Okay, sa bagay. Tama naman. Totoo naman yan. Mm. So, yun, ito, tatanong ko sa'yo. So, ano ang pinaka na-enjoy mo
So, for the past 3 years na kasama mo si Mars, ano pinaka na-enjoy mo dyan sa ginagawa niyo sa pagta-transfer ng mga titles or documents? Ano po, bukod dun sa marami pa akong dagdag kaalaman, yung bang connection din po, yung mga taong nakikilala namin. Tapos, bukod pa po dun sa mga, hindi pa po dun sa connections yung mga taong na-meet namin na parang naloloko sila. Tapos po, dahil sa amin, ma'am, ano po, naloko kami, nagbigay kami ng ganitong halaga. Tapos po, after nun, walang nalabas na title. Tapos po, pagka kami na yung nagtatransact, ayun po. Okay naman. Bumabalik yung Okay po. tiwala. Kumbaga, na-earn po uli. Kasi di ba dati sabi mo, ang singilan sa pag-transfer ng title ay napakamahal. Mas mahal. Kasi Kami mas- po, alam niyo po yan. Di ba Yung ano po? kasi dati, parang kasama yung bayad nila sa tax. Apo. Magbalili times 2 na yun. Times 3. Kunyari, Yung bayad dati nila- yun, dati. Oo, kunyari, Yung bayad mga- nila sa Capital sa gain tax. capital gain tax is 100,000, 200,000. Ngayon ba, hindi na? Hindi na. Per title Per na title lang ngayon. Yung Dati iba- kasi, yung iba kontrata. per square meter pa nga eh. Yung iba per square meter. Yes po. Yun, ganun ang labanan ngayon sa titling. Yung tinransfer natin dun sa APRA, ganun. Times 2. Times 2 na ano. Basta capital gain tax, kung ano yung presyo doon, times 2. Ang gagawin mo lang naman, tsatsagain mo lang talagang magtanong doon. Di ba nung una rin ako ganun, kung di ko pa binenta yung bahay ko, Hindi mo malalaman. wala kang alam din doon eh. Doon lang nag-start eh, kaya nagka-interest, doon naman kami nagkasama nito. Kaya nagka-interest din ako sa paglalakad. Tapos pag siya naman nakakabenta, ganun. Sa akin Apo. pinapala. Basic lang hindi yung Apo. kasing lalim nung sa inyo. Oo, kasi kaya ka namin kayo in-invite. Minsan may mga talagang ine-explain kayo na noon Hindi lang na- din namin na naintindihan kung bakit at paano. Tulad nung may EP. Yung hindi pa po fully registered. Oo, di ko alam Oo. yun. Yan, pagka- Saka sila rin yung may kasanayan ba sa mga lumang dokumento kung paano ang transaksyon. Oo, yung iba may nakita ko eh. Di ba yung ang laki-laki ng title? Ano yun? Ano po yan? Ang laki talaga. As in, Ano tawag nagulat doon? ako eh. Manila paper. American title po. Parang kumot di ba, nung Oo. natulokbo mo na lang. Pinopold po yun sa apat eh. Sa Oo, sobrang kaya laki. American title. Meron yung kay ano yun, kay Yung kay Katoto yata. Katotoy. Meron pa isa. Meron pa yung bahay nung sa Santa Isabel, nung dinidil natin nun. American ganun title din yun, ang laki. Hindi ko nakita yun. Iba yun yata yung... di ba? American Anyway, title. pero ikaw naman, anong na-enjoy mo dyan sa ginagawa mo? 16 years eh, oh. Opo. Ako nung... Career na, no? Opo, nung una talaga marami akong luha dyan. So sabi ko, may enjoy mo yan kasi unang-una sa lahat na na-enjoy ko, nagkaroon ako maraming kakilala pag nasa BIR ako, marami akong nagiging friend. Tapos po, basta sa lahat ng government na pinupuntahan ko regarding dyan sa transfer ng title, hindi pa pwedeng aalis ako nang wala akong nagiging kaibigan. Ayun, kumbaga, yung sharing nga ng mga mas magandang kaalaman na sabi ko, kasi yung ina-enjoy ko pa dyan, yung maririnig ko na comments ng mga kliyente ko na doktora, tapos abogada, sabi sa akin, niloloko mo lang kami, Lani, hindi ka totoong hindi nakatapos. Kasi yung way ng talk mo, yung way ng mga sinasabi mong kaalaman mo, pang college level yan eh. Nice. Sabi ko, hindi po, hindi talaga ako nakapag-college. Pero masaya, isa yun sa mga ina-enjoy ko na hindi ko na-expect na yung mga nakapag-aral talaga na tao, yung mga may sinabi talaga sa mundo, sa ganyan, sa buhay, mas magtitiwala sa katulad ko na dati namang nasa mababang posisyon na paglalaba. Ay, mabigat po yun. Lalo na naman. pag porter. Tsaka hindi lahat ng Wisit babae ka. may talent na ganun. Natutulog ka ata sa ilalim. Walang washing machine. Hindi pa naman uso dati noon. Ano yun, di pa Oo, uso na. Di pa pinapadyakan pag comporter. Oo Di nga. ubra yung washing. Palo-palo po. Yan po yung reason kung ba't may braso akong ganito. Pero speaking, paano nyo nagagawang organized yung sarili nyo sa ginagawa ninyo? Kasi ako, na-experience ko talaga yan, nakakabugnot.
ito, yung pag sinasama ako nito, isang beses, dalawang beses ata niya ako sinama. Feeling ko lang kasi sa akin, siguro, hindi talaga yun yung linya ko kasi naiinip talaga ako. Ayun yung sa mind ko na may nagawa pa sana akong better kesa nakaupo ako dito. Yun lang naman ang sa akin. Hindi ko inaano yung ginagawa ninyo. Kasi ako sasagot na. Pwede sumagot? Hindi kasi pag nag-aantay ka doon, feeling mo, syempre pera yung lalakad mo, di ba? Walang ibang option. Doon ka kikita eh. Doon sa mind mo, yun pa lang yun. Ikaw kasi, Ganun ba yan? Kayo? Ano po, ako po sa part, sa akin po. Oo. Ako po, ini-enjoy ko po siya. In a way po na, Mars, baon tayong ganito. Ano po, Talaga? Parang field trip siya sa parang inyo. gano'n po. Tapos Opo. minsan magpo-food trip po kami doon. Yung Eto mga nga ganun ka lang mo, po. nagkita kami DNR. Oo. Dala buong bahay. Paano mo ang bahay? Diyos ko, ang dala-dala ng pagkain, napakalaki. Tayo pa niya nga doon sa kotse. Talaga? Opo. Pero pag gano'n, nung wala pa kayo yung sasakyan, pupunta kayo ng Pampanga, paano, saan kayo kumakain? Commute po. Pagdating na namin doon sa... Opo. Pero wala naman kayo baon. Marami po kami Marami baon. po, sa backpack. May inumin kami, number 1. Opo. Ayun. Kasi may init po talaga yung ulo ko pag nagugutom ako eh. Yes po. Naku Kahit po. naman sino eh. Ako din eh. Nawawala yung concentration ko sa ano. Sige Kaya na. ako po natatakot na pag umiinit po ulo niya. Hindi po. Kasi dami-dami na po yun. Ay, gano'n? Bakit ba umiinit ulo mo? Gutom daw. Gutom lang. Maganda nga kasama to. Papakainin mo lang, okay Pag na. naano ako, dala ka labada. Kaya nga, pero magandang naging ano ko po yan. Training ground. Nung Kalabada. buhay ko, yung paglalabat tsaka plancha. Totoo no? Proud ako na pinagdaanan ko lahat yung bagay na yan. Kasi sa mga na-encounter ko rin na kliyente, marami rin ako nakita ng mga babae na kulang sa kaalaman sa mga gawaing bahay din. Kaya proud ako na dati kong isang labandera, tsaka Yan mo sinabi sa amin. planchadora. Hindi ba itong bakal? Oo. Pero, ayun po, nagkaroon ng magandang opportunity na mas lalo pang naging magkaroon ng mas magandang ano kasi sa tulong po talaga ng Treehouse. Trios. Pag naman di kami pagkaharap nyo naman. Pagkaharap naman yung kabila, puro kabila. Naku. Sino po yung kabila? Kuya, Kami ba magsasalita pa? Charot. I-flip mo yun, Eba. I-flip mo, ha? Nakakatuwa naman. So, sinasabi mo ba na may opportunity din yung iba kahit naglalaba lang sila na pwede silang Yes, pwede oo. nilang gawin yung ginagawa ninyo? yes po. Kasi ako, Boss Kobe, sa pag-uugali ko po sa akin, marami po ako na-encounter na nakaupo ako sa biyaya, may maririnig ako na nagtatanong na dating nandun ako sa katayuan nila na walang alam na nagtatanong. Ay. Tapos nakikita ko na pinagsusungitan. Ako yung lumalapit. Kasi katwiran ko, maraming tao ako na nakilala na hindi nagdamot ng kaalaman nila na i-share sa akin eh. Sila rin yung naging tulong, malaking tulong kung bakit lahat ng kaalaman na meron ako sa kanila rin mga nanggaling. Kaya walang dahilan para magdamot ako sa mga wala ring alam regarding sa titling Pero procedure. regarding doon sa sinasabi na lahat pwede, parang hindi. Kung hindi mo talaga... Pag nasa puso. Oo, hindi mo talaga pat yung ano na yun. Yes po. Pinaka-forte. Hindi kaya. Kasi, kunwari ako, gusto kong mag-business. May pera ako kaya ko Pero kung hindi yun ang forte mo, sasablay ang business. Ganon din sa pag-ayos ng mga dokumento. Yes. Kung hindi ka din matyaga, ala rin. Yes. Yung naalala ko to, nag-stapler ako ng mga papel. Sabi ko, Oo. paano mo natatandaan yan? Oo, kasi daming papel eh. Tapos, tinitignan ko lang siya na ganyan. Sabi niya, sabi ko, paano mo alam yung pang second tsaka third page? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, paano mo nalalaman yun kung ano yung ibang pages? Naglakad din ako ng papel, siguro mga 4 years din. 3 years, Oo, 4 years. pero mas ano pa din yung ano nila Lani. Oo, matindi yung kanila. Malalim yung pinanggalingan. Nung una ko po niyan nung pinagayos nga po ako ng friend ko na teacher, din na-transfer ko po, nabi ko, ang talino ko talaga. Yun! Yan, gusto ko dito. Talagang yung confidence, talagang ganun eh. Ang nangyari po, doon nag-start. Nirefer niya ako sa kapwa niya Puro basic kaibigan. muna to. Opo. Puro basic muna. Ay, akala ko nung una,
puro ganun lang yung Transfer. problema ng papel na ita-transfer. Yan. Eh di Pupunta tayo tinanggap dyan. ako, tinanggap Okay. ko na naman. Sabi ngayon sa akin sa munisipyo, ay hindi ganyan kasi Dapat. patay yung nasa titulo. Dapat hanapin mo muna yung ganyan. Sabi ko, ayun, 1 week na akong di natulog. Yung iBag ko hanggang dito na. Sabi ko, hindi Ay, pala maleta ganun na. madali. Kaya lang na lalo akong na-challenge. Sabi ko, patalino ako ng patalino ito. Pero ito, may tanong ako dyan. Kasi I'm sure, sa manonood natin, magtatanong yun, pwede pala hindi nakapag-aral na mag-ayos ng titulo. Paano? Parang, ano ba, paano? Sige nga, mag-share ka, ano yung pwedeng process. Paano mo nagagawa yun? Ako, sige, ano tayo, parang script playing na, Lani, may, kailangan ko, transfer to, sa treehouse na lang, transfer sa treehouse. O, anong proseso? Yun mong i-share. po, every time na nagkakausap kami ng client namin, una namin tinatanong, Xerox copy ng title na pag-uusapan na itatransfer. Kasi doon magsisimula yung pag-uusapan natin regarding sa titling. Kasi doon namin malalaman na kung ano yung klase ng problemang kakaharapin nung pag-aayos na gagawin namin sa kanya. Kasi merong sales only na parehong buhay naman yung nasa titulo. Meron naman patay na 3 naging patay na nanganak. Kasi meron pa nga kami na-encounter dyan, 27 yung patay eh. Seryoso ba? Oo, Nasa sa title isang lahat? title lang. Sabi Kasi- nga po sa BIR, sementeryo ba to? Talaga? Umabot po ng ganyan kakapal yung documents namin Opo. bago namin natapos. Kasi lahat ng nasa title patay. Yung 27 maglola po names yun, na yun, patay. the heirs. Heirs Mga po, heirs. Oh, okay. Eh kaso po yung mga ibang heirs, mga namatay na rin. Tapos mga namatay na rin, i-declare kasi yun. Oo, Magkakaroon ng money, family tree. Family tree. Oo, itatrack kasi, no? Yes po. Ikaw, ganun din ang ano mo, ano ma-share mo? Pag halimbawa, nagtatransfer kayo na ganyan, ano ang unang pinag-uusapan ninyo? Ang inaano po namin, magpa-certified po ng title. Tama. I-sure po kung ano po, kung may mga annotations po bang nakalagay doon. Baka po mamaya nakasanda yung title, bibilin niya po. Yung mga ganun po. Kumbaga, i-check po muna yung mga certified true copies. Yun po. Sa Registry of Deeds. Yes po. Okay. Tapos, Ayun po, kung sales naman siya, gagawa na po siya ng deed of sale, tapos magpo-provide kami, sa amin po kasi kami po nagpo-provide ng mga certified nang galing po sa munisipyo, okay. yung mga tax deck po, mga gano'n. Tapos mag-ask na lang kayo ng mga ibang supporting documents from the client. Yes po, yung mga IDs po nila na kailangan po, kung sino po yung nagbenta, sino po yung bumili po, mga gano'n. So, pwede ba yon na magpaayos either yung buyer or yung seller? Bibigyan lang kayo ng SPA? Parang Yes, po. ganon. SPA is Special Power of Attorney? Yes po. Yes po. Okay. So, either or, buyer or seller? Yes po. Okay. Bakit minsan hinahanapan pa tayo ng SPA galing sa sa seller? Kung bawa tayo yung buyer. Makapanggulo lang. Ito naman. Hindi. Seryoso ba? Hindi, kasi ganito yun, Pero boss. hindi na. Kasi pag hindi mo na-track, kunwari tayo bumili ng property. Oo. Pag hindi mo transfer, may right pa rin yung owner na mag-gumamit Hindi ang ng SPA. sasabi niya, yung SPA, yung iba kasi naghahanap pa kung kami buyer, yung seller din nahanapan. Yun nga ang doon, kung di pa nakatransfer yung title. Pero may case tayo niyan, di ba? Ayun nga. Nakatransfer na sa pangalan niya, hinahanapan pa siya ng SPA nung binilan niya. Tanga naman kasi yung naglalakad. Nagulat kasi kami, ilang Hindi, balik ba seryoso. dito? Pero ano sabi nyo doon? May ano ba? May bearing ba yun o wala? Basta either or naman. Either or po. Opo. Kunyari, kayo nga po, kayo po yung mismong buyer na yung magtatransact, no need nyo na pong mag-provide ng SPA. Or kunyari, ikaw naman si seller, no need mo rin mag-provide ng SPA. Kasi, alin ka sa dalawa eh, si nagbenta at si bumili. Oo. May deed of conveyance naman po kayong pakikita. Ano yun? Yung deed of Ano conveyance, ano ang deed of conveyance? Yeah. Tayo dyan, Yan, banggit yan, ka. ano po? Salutatorial. Alin man po yun, yung po kasi yung, alin po dun sa mga deeds na sinasabi, deed of sale po, Okay yan, okay. deed of donation, yun po. Yun po yung boss, deed of conveyance, yun po yung mga binabanggit na kung deed of sale siya, deed of donation. Donation. Yun po, yung ginamit po na deed.
Speaking, ano ang pinagkaiba ng deed of sale tsaka deed of donation? Yun lang ba ang dalawang deeds na ginagamit sa pagta-transfer ng property? Meron din po, may EJS po with sale, mga May ganun extrajudicial with sale May pa. self-adjudication po. O ano daw yun? O sige, dun muna tayo sa deed of sale is binili. Benta. Yes po, Binili. tuwirang Hindi bentahan. hindi absolute sale. Deed of absolute sale Opo, yon. tuwirang bentahan po yun. Deed of Yun deed yung of basic. Yes Donate. po, simple ano po yun, transfer. deed of donation. Ayun po, Pinamana. pinamana po. Okay. So, paglabas po ng titulo nyo, magkakaroon ng section 4. Pagpapatunay na yung lote na na-transfer sa'yo ay hindi mo siya binili. Pinamana lang sa'yo. Section ano yan? Section Section 4 4 po. Section Ah. Eh, deed of extrajudicial with sale. Yun po yung may patay po sa title. Pero And at the same binebenta time, nila. Opo, Yes po. yung heirs, binenta yung property. Pero yung property nila, yung sa tatay mo, di ba may deed of conveyance yun? Yung Ah. galing kasi sa government na Yung ba yung inaward. conveyance? Anong may Yung po yun, yung kay tatay po dahil, di ba, EJS po yung gagamitin doon. Oo, EJS with sale. extrajudicial. Kasi Oo. binenta naman po namin. Kaya kailangan po, mai-transfer muna po sa buhay bago po namin maibenta yung property. Ganun naman Yun, siya. tama. May mga ruling pa pala talaga na ganun, ano? Hindi Yun po. basta-basta. Kasi di ba po, di naman pwedeng magbenta yung patay na po. Tama. Ayun po. At saka yung patay, meron pa ding nagbenta yung ano nila. Kunyari sila, nagbenta sila. Meron pa rin tin number yun, yung patay. Iba yung tin number ng yes buhay, po. iba rin tin number ng patay. Apo. Okay. So dito sa... Hindi ba rin yung Hindi, tin number sige, yan nangingilam? Charot. Paano yung kunwari, patay siya, no? Binili yung property. Paano kung wala na siyang record? Ano naman yung pamamaraan na pwede yung Paano gawan? wala record? Wala na, hindi makita yung sa death certificate. Okay. Wala, no Ang record talaga. tinatawag niyan, complex transfer yata. May explain ba yun? Ano bawa? Yung ganyan na... Si BIR po talaga medyo mahigpit pagdating sa ganyan. Kailangan niya talaga ng mga documents na magpapatunay na dyan sa death certificate. Yung ano niyan, yung pinaka hinihingi naman na chance ni BIR sa ganyan, yung lapida, Yes. pipicturan mo. Yeah. Yung lapida, kung saan siya namatay. Tapos, hihingi ka ng certification dun sa lugar na kinamatayan na sila yung magpapatunay na wala na silang record ng death certificate ng taong namatay na yan. Oh, which is sa munisipyo ba ito? Opo, kung saan siyang lugar namatay. Namatay. po. Oo. Ang daming ito mga complex transfer na to, no. Pag halimbawa sa basic transfer, anong kailangan ng mga yung taong sa bumili? Kung Bumili buhay ng- yung buyer, buhay yung seller. Buhay yung buyer, buhay yung seller, madali lang. Yes po. Opo. ID lang ba ito? Yes po. Tsaka tin. IDs po, yun po, yung tin nila. Meron naman pong sitwasyon na ganito na buhay si seller na encounter namin, buhay si seller na nagbenta, tapos buhay din syempre yung si buyer. Kaya lang si seller hindi siya naging tapat. Paano? Yan. Meron siyang kinapaloob dun sa property na binenta niya na before sa unang tao yung property. Kumbaga nag-double selling siya. Okay. Pero Paano dahil yun? yung unang Paano yun? binentahan, yung unang niyang binentahan, kunyari, example siya. Kaibigan lang. Oo. Hindi naman, wala siyang kakayahan that time na i-transfer yung title na binili niya. So, nanatili sa pangalan ko yung titulo ko. Okay. Ngayon, binenta ko po sa inyo. Mm. Di syempre, dahil nakita niyo ako yung nasa titulo, binili niyo po Ito pumasok na yung kami na tina-transfer na namin. So, yun po yung sinabi nga ni Ma'am Tess kanina na i-check muna namin sa Registry of Deeds yung pinaka number 1 step talaga yung certified copy ng title. Doon kasi makikita pag sinabi na certified, kung ano yung nasa certified, dapat nasa original. Meron kasing time na itatak sa certified, pero hindi na sa original, Sa original hindi na title. itatak. May mga ganong pangyayari Oo. So nakita namin dun sa certified na may nakalagay siya na entry na dati na siyang nabenta. So kailangan ilabas na yung titulo muna na yon. Ilalabas muna yung titulo ng pagkakatatak sa likod na nabenta siya sa pangalan na ni Tess. So si Tess na yung magbebenta dun sa inyo, sa buyer. May mga ganong pangyayari. Kumbaga hindi ko mo kaharap si nagbenta na nasa titulo, planchado na yung lahat. May mga ganyan pa rin na pangyayari. Tama nga naman kasi yung mga senaryo, no?
Mga senaryo na, kaya itinitake siya ng karamihan ng mga tao na pagdating sa lupa, maraming, parang feeling nila ang complicated. Pero pag sa atin naman, parang, siguro ano lang no? Basta sabi ko sa'yo, kung forte mo mag-ayos ng dokumento, kayang-kaya mo. Isang tingin lang Isang no? tingin lang. Yang ang EP na yan, ba sabihin ulit ng EP? Emancipation patent po. Ngayon ko lang ngayon ko lang EP. na May EP ba? Itbulaga? EP phone EP lang. Emancipation EP. pa. Akala ko emancipation. So ano yung mga common mistakes nyo na nakikita? Tayo matanong dito, ano yung mga common mistakes na nakikita nyo kapag nagpapaprocess ng Documents. property transfer? Oo. ID. Yung common mistake. Ano po, me time po kasi na, dokumento po. Okay. Nagbilihan na po, Oo. Ngayon po, nung nagkabilihan na po, binasa po namin ni Mars yung nilalaman po ng bentahan. Mhm. Nung chinek na po namin, at yung nagpa-certified tayo ng ng title po. Nung pina-certified po namin, ang lumabas po, iba po yung lugar na naka-declare. Tama po yung TCT number. Okay. Pero ang naka-declare po doon sa bentahan, ibang lugar po. Tapos po pati technical description, Iba. rin Iba po. din. Alam niyo So, po, ibang- awang-awa po kami doon sa tao na yon na nagpaano po sa amin kasi gusto po nila i-transfer na. Kaya lang sabi po namin, hindi niyo po matatransfer kasi po, nung chinek din po namin sa munisipyo, sa tax mapping, part po siya ng easement. Kailugan Ilog po. siya. Ganun. Ba't di mo Yes na po. niya, di mo na niya chinek yung lupa? Hindi niya pinuntahan? Ano daw po, nagtiwala daw po siya dun sa anak niya dahil magkaibigan daw po nagbentahan, kilalang tao po yung nagbenta sa kanila. Hindi nila ina-expect na Hindi gagawin po, sa kanila ayun yun. po. Kaya ngayon po, Minsan hindi yung na mga po expectations na yan ang nakakamatay. So hanggang ngayon, wala lumipad yung pera nila. nakikita. Yes po. So, Sa sinabi halagang, Malaki po kasi dinibelo po nila Yung yung property. property. Ang Ang ganda ganda. po. Ang sabi na nga lang po nila, kung palalayasin sila ng government pag ginamit po yung kailugan, wala po silang choice. pero nandun na yung bahay nila. Yes po. Nakatayo po. Kaya lang po, So, hindi yun- natitituluhan. So yung lupa na yun, kanino talaga? Sa gobyerno po. Government po. Hindi po Nakita nyo sa mismo government. Yes po. Kaya lesson Ilan taon na learned. sila nakatira doon? Matagal na rin po. Hindi pa po ako sinisilang. Matagal na rin po. Tagal na rin. Tagal na po nila. Kumbaga parang doon na So, sila. kumbaga parang nag-squat lang sila doon technically, naka-squatter lang sila doon. Yes po. Kasi po, hindi po, talagang matitituluhan. Tinan mo. Ang laki po ng... Nag-discuss tayo about squatter. Mayroon palang bagay na akala mo, iyo yun. Oo. Tapos squatter ka pala sa sariling Yes, lupa po. na akala mo Wow. sa'yo, no? Grabe po. Grabe, no? Kaya Grabe ano- mga nambubudol, no? Uy, parang naman tayo sa Bulacan-Bulacan din. Kung di ba natin pinasukat, hindi naman pala yung title ang binili natin. Oo nga! At hindi Diba? niya, Nagbigay sa at atin hindi nun. niya alam na kanila yung lupa. Exactly! Squat lang sila doon. Hindi na alam na yung kinukwento ng nanay niya na binili ng tatay niya ng unang pundar, yung pala. All this time, no? Akala nyo, yun yung... Ano hindi rin alam ng nanay niya? Alam po ng nanay niya na bumili yung tatay niya kasi po may, kumbaga inano nila sa mga kapatid nga po din pinagmumulan ng selosan, inggitan. Ganyan nga ang nangyayari sa mga properties, no? Opo. Nakakalungkot. Sa entire journey ng Treehouse, even before pa nung nag-start kami nila, Boss Bong, tsaka nito, napansin ko kasi parang ang property is naging pride and ego na ng seller or ng owner, ng landowner. So, parang, basta, Tatay ko bumili sa paanan ng bundok ng aray. Oo, pag nakita nyo yun, grabe, sinugod namin yun. Parang, Grabe yung Yan ba yung Yun ang pipirmahan mga ng pala. ayan yung inaayos nyo ngayon, sa Arayat. At eto na nga, yung papel na yun, fake yung title. Diba? Yung pinayos ko sa inyo, no? Fake yung title nun. Na Hindi namin lumabas. alam. Pero nakapangalan niya sa tatay ko. Pero kagandahan nun, meron kaming dalang traktora para mahawan yung daan. Oh, yung kotse ko. Kasi niya. Kasi Buisit. rough road. At yung kotse niya yung mababa.
papunta sa mga Pero ano. kaya ano, na status nun, okay na, di ba? Ayun po, dala namin ngayon yung pipirmahan niyo po. Naksa. Hindi Kasi Kasi- nga kapal na pipirmahan. Kaya Ay, kapal. ako! Opo, Ano, kasi po kayo yung petitioner. representative ng Ah, Treehouse. Petition niya. Teka lang. Teka lang, paano yan? Yung ano niyan, lost title naman? Ano po yan? Kasi fake yung unang hawak nito eh. Ano yun? Lost title? Ano po yan? Judicial po. Kumbaga, judicial for reconstitution. Reconstitute po ang gagawin dyan. Pero kanina pa, pag lumabas yung title, Kasi po meron sa kayong Treehouse bilihan na. eh. Yes, ma'am. Opo, binili po kasi ng Treehouse Company. Ng inyo po yun, di ba? Binili niyo po. Pero si Boss Koy po yung representative ng Treehouse. So, siya po yung pipirma. Pero kayo yung petition niya. Cheat. Opo, si Ma'am Cheat. Pag sinabing petitioner, ano yun? Kayo po Kanya na po nag-file yung nag-file ng ano, nung ng pagka-loss po ng title. nung pag-ayos nun, yung pagre-recon. Kasi po, Which is ginagawa sa RTC, Regional Trial. yes po, sa Regional Trial Court. Court. Yes, ma'am. Oh. sa pamamagitan po Sino ng, ate na hearing dyan? kayo po. Di ba ikaw? May SPA ka, Maricel. Ano po, 3 hearing lang naman po yun. Sama usually. tayo. Gusto kong makakita. Sama tayo. Pwede rin. Yung ano. yung Maganda rin hearing. po. Gusto ko lang makakita. Kasi gusto kong ma-experience Yes po. mismo. Kasi yan, madali lang naman talaga mag-utos. Pero minsan katulad niya na gusto ko rin minsan ini-experience. Para nalalaman ko din kung ano yung tinatanong. Kami nga, no, Mars, no, kala namin ganun katulad sa pelikula. Hindi Na? pala, hindi totoong, ano, iba yun sa realidad. Anong Kasi nangyayari? nung Sige, nung- sample. Umatin kami nung hearing nung friend namin na regarding din dyan sa kalupaan. Yun naman, nabili niya ng 7 years na mahigit. Pero hindi niya magamit yung lote kasi may yung umaangkin na katira dun sa lote. So hindi mo naman, hindi ganun kadaling magpaalis eh. Kahit sa'yo yung property nakatitulo na sa kanya. Kailangan mo pa rin dumaan sa proseso na sinusunod. Kumbaga, pang kalupaang proseso talaga. Oo. Ayun, kinorte. Tapos umattend kami nung hearing. Ang ganda, ang galing. Opo, nakaka-tense. Sample. Yung isang Hindi, question lang, halimbawa. Magtatanong na si judge kung ano yung mga documents na agrihan ng mga kapwa attorney ng bawat side. Oo. Di nagbasa na isang attorney. Okay. Tapos magbabasa na siya na meron akong pinangahawakan dito, na ganyan. Na kanya I yung accept that. property. I accept. Yun, may sabi mga na ganun ganyan. po. Tapos meron naman sinabi si attorney na, kumbaga hindi niya nga ina-accept mga ganyan. Sabi ko, galing. Ako rin yun, nasasagot ko. Mapapaganon ka talaga na, ako Kasi rin. nga, abogada ka din. Diba? Abogadang wala lang pong Ang message. ganda po, ang ganda. Kasi sabi The ko attorney that we never had. Wow! Pwede ka naman magtuloy kung gugustuhin mo ang eh. dami ko pong naipanalo. Actually, totoo yun. Kaya, galing. Sige. So, eto, paano mo minimake sure na accurate naman yung mga documents at maiwasan yung ibang problema tulad nung kinikwento mo kanina? Oo, katulad nun, halimbawa, yung kinikwento ni Ma'am Tess na, yun nagkabilihan eh. Doon kasi may parang may, anong tawag doon, talagang may intensyon ng panloloko. Opo. Kasi tama yung title, mali yung technical Owner. description. Tapos owner din Yung po. owner, mali din. And square meter also, mali din. Yes po. So, paano may iwasan yung ganong senaryo? Tingin nyo, kung kayo yung nasa posisyon nung bumili, paano nyo may iwasan? Ayun, para maiwasan po yung ganong senaryo, kunyari ako na itong si bibili. Number 1 na tinuturo ko sa mga kapwa ko na mga friendship na mga ganyan. Number 1 po talaga, pupunta kayo sa Registry of Deeds. I-check nyo muna yung titulong inaalok sa inyo. Para doon pa lang, bago masimulan yung paggawa ng deed of sale, meron na kayong pag-uusapan. Kasi kung wala kayong certified copy ng title na ipapakita na talagang legit, so walang deed of sale na mabubuo. Walang pag-uusapan. Kasi si certified copy, siya yung magpapatunay sa inyo na yung pinag-uusapan na yes. Kaya para maiwasan yung mga ganong pagkakataon, maging maalam tayo sa pagpunta sa Registry of Deeds, number 1. Huwag tamarin, huwag tamarin. Opo, huwag tamarin. Tapos importante na kasama kang gagawa ng deed of sale sa attorney kung ang kausap mo rin naman hindi kasi como friendship tayo, close friend, ipapaubaya na yung tiwala lahat na ganyan na
ayun, katulad nga yung may mga ganun pangyayari na hindi ka sasama at hindi ko mo sasama ka sa friend mo sa paggawa ng ganyan, is kawalan siya ng pagtitiwala. Hindi. Yung pagsama mo is yun yung professional na pagkilos regarding dun sa pag-uusapan ninyo eh. Kumbaga para hindi maputol yung pagiging magkaibigan ninyo, hindi masira yung tiwala sa isa't isa, kailangan maging professional yung bawat isa. Ay, para maiwasan po yung mga ganyang pangyayari, yun yung pinakamainam na best way pag bibili tayo ng kalupaan. Dahil dyan, sasama na tayo kay Lani. Dagdag ko lang, boss. Nakakatawa. Bukod doon sa pagpunta mo ng RD, kumuha ka pa rin ng tax mapping sa Yes. munisipyo. Opo. Ipasukat pa rin sa Judete. Oo, pasukat pa din. Kasi doon natin, Ramdam ko, boss, bumili. doon natin na-detect yun no? Hindi Yes po. magtugma. Tama. Oo, Lahat- kasi- ano tawag doon? PSD number ba? PSD Lahat- number. Oo. Yes. Hindi magtugma. Sabi nga sa akin, engineer, Insan, bakit ganun? hindi ka mag-close doon sa title na dala namin, doon sa tax mapping na hawak namin. Bakit ka kung di magmamatch? Yan ang kako inalok sa amin. Hindi, ang layo doon sa kabila eh. Sabi ko, sige, ganito na lang. Hanapin ka ako natin yun. Sukatin ninyo, ganyan. Yun pala talaga. Wala pala talaga siyang title. Na-track. Track talaga siya. Ayun po. So, sa opinion nyo, ano yung pinaka-challenging na Yun. na-encounter nyo na? Pinakamagandang part yan. Challenging Kaya talaga. mahirap lakarin ng papel. Sige, Yan sa bagong bayan natin, no? Bagong bayan, ano ba yan? Yan sa Pangulang, pinaka-challenging, no? Yung pinaka-challenging para sa akin yun sa Hagunoy. Okay. Yun Anong na meron dyan sa encounter Hagunoy namin na sa yan? Hagunoy. Sa Hagunoy kasi, nagsimula siya sa isang medyo mayaman yung may-ari ng May-ari, lote. Okay. Binenta yung property, pero yung unang nagayos sa kanya katulad namin, milyon yung nasingil. Pero hindi walang na-release na titulo. Gaano dahil kalaki yan? Property na yan? Nasa 2 hektarya mahigit siguro. Okay. Malaki naman. Okay. Tapos sinubdivide yung lote. Mhm. Pero nung time na-meet ko siya, hindi pa siya approve lot plan. Hindi pa na-approve yung sukat nila. Kumbaga nagpaano pa lang sila, parang scheme. Scheme, ganyan. okay. Ayun. Ang nag-refer sa akin, isa sa mga naging kliyente ko, na nakilala ko nga lang sa BIR na nagtatanong katulad na ko nung una ako, na hindi ko alam, tahimik lang pala siya. Isa pala siya sa medyo boss ng munisipyo ng Hagunoy. Okay. So, yun, nirefer niya ako dun sa friend ko sa friend niya na yun, na naloko na, ganyan. Sabi niya, kasi, tatakot na ako maglabas ng pera kasi naloko na ako ng malaking halaga, ganyan. Sabi ko, ako po kasi ang ino-offer ko every time na nakikipag-usap ako sa client ko, transparent transaction po tayo. Lahat ng pagbabayaran nyo sa BIR, Kapitolyo RD, even dun sa munisipyo ng mga certified copy, lahat ng original na resibo makikita ninyo. Professional fee lang namin ang hindi nyo makikita yung resibo, pero kami mag-receive. Yung professional fee naman namin, nakabase kung ano yung problema nung dokumentong iaahin nyo sa amin. So, nakabase tayo sa pagsingil kung ano yung prosesong gagawin naman namin dyan. Sabi niya, sige, wala tayong pag-uusapan sa professional fee mo. Kaya kitang bigyan ng bonus kapag, sabi niya, kako, syempre, sad to say. Sa government naman talaga, minsan, sa mga ganyan, pag wala kang, may mga paraan para mapatulin eh. May mga paraan talaga para mapatulin. Okay. Alam niyo yung, kasi nung time din naman na inaayos namin yon, mas maluwag yung proseso eh. Sa BIR, mas maluwag. Confer ngayon. Grabe. Kasi sa totoo lang, madami na rin kasi mandarambong ngayon. Di ba? Marami na rin mandoloko. Making them na maghigpit talaga. Lumabas yung title na yun, 22 titles ng tinransfer namin. Para kami nag-graduation. Naabot namin sa isa yun. Sabay-sabay loob- o isa-isa. Sa loob. Sa loob po ng 10 days, natapos lang namin yun. Napakabilis naman. Yes po. Kasi Sana all may may mga ginamit yung pamamaraan ng pagpapatulin para hindi maipit. Magagamit pa ba ngayon yan, Lani? Matagal po. Mabagal na nga ngayon. Pero mabagal. Kaya ginagamit pa rin naman namin yan. Kaya lang nga dati kasi uhaw sila, ngayon lunod. Kasi puro baha eh. Opo, tama. Umuulan, bagyo nga ng bagyo ngayon eh. Pero, ayun po.
Pero magkano? Magkano ang usually na inaabot sa, sige, simulan natin sa simple transfer. Magkano ang tingin ninyo na umaabot? Depende sa area po. Sa area, no? Capital, kasi i-consider natin yung capital gain tax. Yung zonal value po Yung kasi zonal, pagmamalan yung price, tama. Transfer tax. kunwari, dito sa Santa Isabel, taas ang zonal dyan. Tapos maliit lang na property, mga 10,000 square 100 meter. 10,000? Oo. Mga 100 square meter. 100 square lang. M. Oo. Yung mga simple transfer lang na gano'n. Kayo, magkano TF nyo doon sa simple transfer? Ay, dati po 18K ang professional fee namin eh. Ngayon, medyo Kaya tayo. since na nagkaroon kami ng 4 wheels talaga, Akala ko, dahil na-interview tayo sa Pad House ng 3. Bayan po kasi yung pamasahe namin eh. Yun nga daw, nireklamo ngayon. Bakit? Lumakas ang gas, may gas, meron silang toll gate. Oo, may Kailangan maintenance. mag-increase din sila. Hindi, totoo naman yan eh. Eh, kasi talaga. gastos yun eh, expenses talaga yun eh. Sure naman sila, di ba? Mapataas man ang bahagya, sure naman sila sa... Oh, hindi, sigurado na sila yun. Nagta-transfer na yan eh. Pwede na kayo sumingil talaga ng medyo talagang mataas na. Pero wag sa amin ha. Sasabihin ko pa naman Lagi, po. lagi may exception, ha? Siyempre. Masasabi mo pa naman sana, no? Sasabihin ko pa naman sana po. Pati sa inyo po. Kaya nga inunahan ko na eh. Hindi, yun nga, sa panahon natin ngayon na medyo digital na, nakatulong ba to? Na i-compare nyo ba yung process before, nung nagsisimula kayo, sa process ngayon? Kasi ngayon, may help na ng AI, or same pa rin sa encounter ninyo? Mas madali po dati. Yes po. Mas madali po mas dati. madali kung dati. ganyan. Bakit? Ano madali? Bakit? Kasi yung mga maghahanap ng papel, tatama rin na. So, alam mo na, sige na nga para matapos. Ano? Kaya susunod na sila sa naglalakad ng papel. Sa tamang pamaraan para mapabilis. Di ba? Sa BIR po kasi, example, sa BIR po. Dati, pag pumunta ako dyan ng umaga, bago ako umalis ng before lunch, makakapagbayad na ako ng bangko. May babalik ko na uli yung pag pinagbayaran, may i-entry ko na kagad, marirelease ko na yung e-card, ay yung ano ko, yung payslip. Oo. Claims. Okay. Yung claim slip ko, para, ay, kasi sound. Payslip talaga. Claim slip. Payslip eh. Ako naman, oo, payslip. Sabi ko, claim slip. Payslip, yung claim Ayun po slip. yung maganda oo. pag may partner eh. May ano ka yung... May tagasampal. Claim Ayun po yung slip, claim oo. slip. Eh, ngayon po, ang procedure sa BIR, Babalikan nabago. pa. Hindi yung tanong namin eh. Yes po. Dati siyang umokay, dati naman siyang okay, dati naman siyang pwede. Mas madali. Dating mas madali, dating mas smooth. Bakit hindi na lang ganun yung maging senaryo pa rin ngayon? Bakit binago pa rin? Kumbaga ngayon kasi, ang tagal. Pipila ka pa lang para sa team verification mo, 1 day. Babalik ka sa computation, 1 day. Yan. Tapos after ng computation mo, babalik ka ng 1 week or 2 weeks para lang masabi nila na yung computation na yun ay na-review. Na-review na Yes. sa taas. Na walang Yes, mali po. dun sa review. Ang Malas-malas mo pa. Dati Ang ST 20 days. Oh, Pag estate, yes may po. 20, may plus 20 days pa 20 ngayon. days po sa approval pa lang po ng Ng computation yun, ha? Computation pa lang po yun. Hindi pa po kayo makakapagbayad kasi nire-review po. Ang masaklap niya, di, iano Paano nila. yung date dun sa Yun. sale? Yes po. Oo, paano yun? Magkaka-penalty Yes Oo, po. magkaka-penalty. Kaya kami po, ang ginagawa namin, humingi po kami ng advance na copy ng computation. Babayaran na po namin. Ngayon po, kung may additional, ma'am, O, yun na lang din yung yun po diskarte yung ano po namin. namin. Kasi ang mangyayari po, kawawa po yung client. Magpe-penalty Oo, po. magka-penalty. Ayun po. Kaya yun po, Abutan ko yun eh. speaking of Tagal ano, mo, speaking of style. kawawa, no? Speaking of kawawa, ayaw namin maramdaman ng kliyente namin yun. Kaya number one na pinapasok namin sa trabaho namin, malasakit sa client din namin. Totoo yun. Pero buti nga kung, buti sana kung karamihan sa mga magpapatitle, may kayo katulad ninyo yung mag-aayos na may malasakit. Paano pag wala? No? Kawawa din, no? Totoo po, yung marami pong wala. Tsaka hindi. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Totoo po. Tanong ko lang na, ano eh. Ano, ang masaklap pa po, yung Ocular po.
sorry po sa mga taga-BIR. Oh, sige, sabihin natin, Sobra okay. po, naka-declare na po sa tax deck, agri. Yung katulad, boss, ng Katulad po ng sa atin. property nyo yun. Oo. Yun, maganda yan. Agri na po. Walang daan. Wala, opo. Nakalagay mismo sa tax declaration, walang daan. 4 na properties niya yan. Mhm. So, inocular, siguro mga 20 liko kami bago. Kala ko ako wala na kami sa Pilipinas bago kami makarating dun sa property. Oh, sabi nila. Yung dalawa, nakalagay sa tax deck, all weather. So, pwede kang madaanan. Mhm. So, yun, syempre, tinanggap naman natin, binayaran natin as residential. Aha. Aba, yung dalawa, Babayaran pa lang po. babayaran. May additional payment Yung po. dalawa, gusto rin nilang gawin na na Residential. residential. Paano yun? Bukid? Sabi namin, ba't niyo po gawin yung residential? Pwede po pala yun, sabi ko. Kasi may karapatan din naman kako yung client namin na magtanong. Siyempre, bago sila magtanong, kami tatanungin na namin sa inyo, sabi kong gano'n. Karapatan din na magboses ng client namin. Para sa yung documents na hinihingi mo sa amin na certified ng tax declaration, no improvement, mga ganyan, certification of no improvement, may sarili naman pala kayong huwag na kayong manghingi ng dokumento. Oh, tama yun. Oo. Kasi useless nanghihingi ng dokumento, sila rin naman yung masusunod Di ang nangyayari po, bayaran daw namin yung dalawa na gagawing residential. Yung dalawa, gagawin Ang pag-iisipan daw. Ang tanong ko lang doon, Lani, kung pati sa tax deck, residential Oo, ba? magiging residential ba Kasi yun? baka Hindi. mamaya Hindi. hindi naman. Kasi, Kami din daw po ang magpa-process nun, ma'am. bakit Para tayo ma-residential sisingilin? Bakit sila maniningil na residential sa tax, and then pagdating sa tax deck, sa munisipyo naman, hindi. Agri pa din. Ganun ba? Opo, ganun pa rin. Ganun pa rin. Yes po. Kaya nga sabi ko, Teka lang, off mo nga muna to, personal na usapan to Hindi, joke lang. kaya nga sabi po namin, Joke lang, na nakipag-usap kami sa BIR, sabi namin, para po masabi rin namin sa client namin. Syempre po, yung mga client namin, hindi naman po yan mga walang alam, sabi namin. Syempre po, mga nag-aaral na tao rin po yan, mga naglalabas ng pera sa gumagastos, may karapatan silang magboses at magtanong, bakit ganito yung magiging singilan? Kasi po, naghanap kayo ng documents, nag-compute kayo nung una. Nag-provide kayo. Nagbayad na tayo ng agricultural. Yes. Tapos ocular. Sa ocular nga po, yung dalawa naka-all weather yung sa tax declaration. So, naunawaan naman namin na pwedeng gawin sa ganyan. Yung dalawa, yung hindi ko maunawaan, ba't kailangan gawin na dalawang residential pa rin? Wala kang dadaanan. Ang kailangan na manirahan dun si Tarzan at si Jane. Si Tarzan, puro siya sasa. Wala pa talaga asin siyang Oo. Ayun, kaya ang tanong ko sa BIR nun, para saan po yung documents na hinihingi nyo pa sa amin na ipoprovide ng galing munisipyo kung meron naman pala kayong sariling sinusunod rin naman. Ang Ano katwiran sagot nyo nila? sa amin, Ano meron sagot kasi nila? ikang yung iba kasi hindi naman dinedeclare sa munisipyo na ganito, ganyan. Hindi po ba pwedeng, sorry pero ito yung sagot ko talaga na, siguro ako problema ng munisipyo yun. Oo. Kliyente. Sa baryo. Mm. Hindi problema ng Client. BIR Oo. at ng client. Kaya nga daw may ocular silang tinatawag. Yun nga po Kaya nga po pinaglalaban namin yung ocular, nakita nyo nga po, walang daan. Puro nga po sasay. Kaya para sa yung ocular, nakita nyo nga po sa ocular na wala talaga. Wala siyang daan. Paano magiging residential? Hindi naman po talaga bibili ng client namin yan. Naawa na lang kako na. Ayun po, doon yung siningit na, kasi ganito naman sa Malolos ang mahal-mahal na ng zonal value dyan. Ito naman yung bentahan. Sabi ko, ma'am, huwag niyo pong isingit yung bentahan. Tatlo nga po pinagpipilian niyo dyan zonal value, market value, tsaka sales. Kung saan kayo makakasingil ng mas malaking Mas tax, doon mataas. kayo magbabase So, ganito po kasi yan Nagmamahal lang naman talaga ang property, kadalasan sa mga ahenteng nag-aalok. Oo. Oo. Kunyari po, Paggahaman yung Di po pa, marami naman kami hindi ko nila lahat ng ahente Pero sa tagal ko kasi sa nagbebenta rin ng property, marami akong na-experience na ganong ahente na ang presyo ni Puro seller, 1,000 lang. Pag nakarating na kay buyer, 4,000 na per square meter. Totoo yun.
ang nangyari po kasi ako dito sa sitwasyon na to, ng kliyente namin, direct si buyer at saka si seller. Hindi planong bili ng client namin yan. Ipinakiusap lang ako ng matatanda para habang sila'y malalakas pa, magamit nila yung pera nila. May nagigipit yata nung time na yun. Yun yung paliwanag namin sa kaso ng papel niyong 4. Ayun po, yung huling usapan namin, ganito na lang po, bayaran namin yung 2, mag-additional kami. Bayaran namin yung 2 property ninyo na residential. Yung 2 po, kung ilalagay nyo sa residential, yung attorney na po ng client namin makikipag-usap. Tapos po, ang masakla pa po, nag-compute po nilagay po A1. Okay. Agree po. A1 is A1, agree. agree po. Okay. Tapos po, ang zonal value 1.5. Yung sabi ko nga po sa kanya, Mars, baka tayo ma-question ng nila boss, sabi ko. Pero po nag-uusap ganon. kami nun sa harap ng Naririnig po nung Sa mga tauhan. regular at saka po nung supervisor. Kasi kako, bakit nila nilagay na 1.5 ang zonal value? A1 yan. Dapat i-RR nila as a Sabi niya, residential. baka ma-question tayo nila, boss. Sabi ko naman, baka ikaw tayo magka-problema, sabi niya. Di ako naman, gusto kong marinig din nila. Sabi ko, hindi tayo mamumblema. Sila mamumblema. Pag question sila ng mga kliyente natin, sabihin natin, sila may gawa. Sa kanila galing yan eh. Alam Sila niyo po, nag-release sa atin yung papel eh. patalikod na po kami, bigla po uli kaming tinawag. Tinawag po Oo. kami ng supervisor nung nag-ocular. Oo, ang sabi. Pinapalitan po yung A1, ginawang residential. Opo. Pinapalitan po. Ayun po, Hindi, yung kasi mga nga, ganong po. Ay, naku po. Aminin tayo sa iba, kasi yung iba pera-pera lang talaga. Totoo po. Mga kalusot. Totoo Pero po. pagdating po talaga sa ganyan, ang nakakalungkot lang, may mga tao tayong may encounter na pag alam nila yung kausap nila, walang alam. Lalo nilang gagawin walang alam. Tama. Mhm. Oo lang kasi ng oo eh. Kasi kung ako kausap nun, matapos na lang. Sige na, bahala na kayo Diba eh. po? Diba? Nakakalungkot Tama naman lang. yun eh. Well, yan talaga. So, yan kasi yung susunod kong tanong eh. Yan ba yung ano ba yung biggest misconceptions o mga maling akala ng mga tao tungkol sa pag-aasikaso ng dokumento o pag-transfer ng titulo? Para sa inyo, ano? Ako, Sige, lang, Mars. Para sa akin po, yung ine-expect kasi ng mga tao na akala nila, ganun kabilis lang mag-transfer ng title, lalo na po sa panahon ngayon. Yung pagpa-process lang po, BIR lang po talaga, napakatagal po ng processing. Tapos po, pangalawa po, yung mga expenses po. Minsan po, ang ginagawa na nga lang po namin ni Mars, pag talaga may extra po kami. Sige po, kami na muna po ang bahala. Papaluwal. Tapos po, after na lang po, pag may mga resibo na po. Plus, hindi mo naman may lilista yung under the table. Yun po, ma'am. Hindi, pwede yung lista yun. Ang pangalan dyan, gratuities. Gratuities. Parang gratitude. Parang gratitude tip. Parang ganun siya. Ayun po, yung mga ganong ano po na, hindi pa ba ikatapos yung title namin, ganito ganyan. Yung mga akala po nila ganong kabilis lang Yun po. nga, walang the same lang yan sa pag-develop ng lupa. Opo. Siyempre, hindi mo naman madadevelop hanggat hindi mo nakakomply lahat ng documents, di ba? Yes po. Napakatagal. So, akala, yung iba nagbaback out na akala, Hindi inaasikaso. Oo, akala hindi naasikaso, akala binubudol namin, hindi namin kayo binubudol. Yes po. Galit ka ba, Tol? Tsaka, Hindi! Tawal yan! Kalmado pa yan. Kalmado pa, kalmado. Okay. May ano pa ako may hangover pa ako dun sa nangyari nung event. Gusto mo ba? Pag-usapan natin Wag na. pagtapos. Ibang episode, iba kami yun, ibang negosyo yun. Ibang negosyo. Okay, sige. Yan, Yun same na lang. kayo ng anong mga common misconceptions. Yun na yun akala eh, no? nila, Oo, akala nila. Akala galing. nila, pinaperahan mo lang sila. Ganun Nako. Madali lang. Ayun naman tungkol sa pinaperahan, walang magkakamaling magsabi sa amin kasi Transparent nga transparent transaction kami. Kumbaga, pag may nagsalita sa akin, eto lang naman sabihin, 18K. Ilang buwan naming tatransactionin yung papel. Hindi sila alis ng bahay. Kami yung magdadala ng documents para papirmahan sa kanila. Lahat. Pinoprovide namin. Tapos, every time na pupunta kami ng BIR, sasabihin namin sa kanila, i-report namin. So, kumbaga, on time yung reporting namin sa kanila eh. Tapos dalang mo yung brum-brum dati, no? Opo. Astig Bawal yan. traffic. Pero ang dami na pong narating nun. Yes po. Maraming- Marami na pong achievements. Oo naman. Nakita naman namin yun, tsaka sa way ng... Makita talaga eh, sa way ng pakikipag-usap eh, kung may alam talaga o hindi. Kasi yung iba, oo, na... Meron akong kilala.
Maliit lang siya. Ganyan lang. Ano? Ang tagal maglakad. Pag tinatanong mo na doon sa isang papel na yun, ibibigay niyo sa ibang papel, di ba? Ano? Kaya mo hindi natin problema yun. Pero Concern ito, lang din ako. sabi mo kanina, yung sabi nyo kanina, yung akala ng karamihan, mabilis lang. Pero yan, based sa experience nyo, kadalasan, gaano ba yung pinakamabilis? Sa pagtatransact? Basic po. Simple. Simple transaction. Dati po, 2 months kaya, yung pinaka-basic. Ngayon po kasi, 1 month, 3 weeks, almost 1 month, tumatagal na sa BIR pa lang yun eh. Tapos sa RD. Iba pa yung sa RD, Oh, no? sa RD. Lalagay lang naman nila yung 20 days working Pero pero mas matagal pa doon. It's a prank 20 pa years, din, ay hindi, ano? hindi po. 20 years. Hindi po, Totoo naman. sa RD siguro tumatagal na mga 2 to 3 months, yung mga ganyan. Kaya tatagal ka ng 4 months sa mga basic na transaction yun na. Grabe, Yes tagal po. na ngayon, ano? Oo. Sobra na yung paghihintay ng mga... Pero kapag Ganun po. ginamitan mo ng pamamaraan, Yun po. Ano ba yung pamamaraan na yan? Para ano, lalagyan Mga mo ng 3 grasa para mapadulas. yun. Mga bagay-bagay. 3 weeks tapos na. Yes po. Pero alam mo, wag Tungkol naman dun natin sa, boss, sorry po. Tungkol naman po dun sa pamamaraan na yan. Actually, pareho namang nagkakatulungan dyan eh. Tama. Yes. Kasi gagamitin natin yung kakayahan din nung gagamitan mo ng pamamaraan. So, yung kagustuhan mo naman bilang isang kliyente, may bibigay naman nila. So, vice versa. Kumbaga, nagkatulungan din naman. Tama naman. Yun nga yung sasabihin ko na para to be fair with them naman. Yes po. Kasi lalo ngayon, developing ang Bulacan, buong Bulacan. Sa isang maliit na opisina, katulad na lang, sige, example na lang, ang BIR, thankful na din ako kasi maganda na yung office nila, malaki, kahit Yes, papaano sa pagpila, komportable, sa Registry of Deeds, ang dami nilang hawak na lugar, marami talaga silang inaasikaso. To be fair with them naman, kasi syempre, kung iisipin natin, mga tao lang din namang nagtatransact yun. Sino ba naman ang, di ba, sino ba naman ang ayaw na mapabilis ang isang transaksyon? Kaya lang, katulad nung binanggit mo na sa BIR, may bagong process na nga sila na dati, 2 weeks lang nakukuha. Yan, inabutan ko pa yan eh, yung 2 weeks lang makukuha na yung e-car. Ano ba ibig sabihin ng e-car? Electronic Certificate, authorizing Ano yan, R? registration. Registration. Oo, parang Gong. e-car. Ulit. Ayun, ganon. So, Doon na lang tayo sa e-car. e-car na lang. Oo, basta e-car ay galing sa BIR. Yes. So, ayan. So, kung halimbawa, ganito, may tanong pa dito paano nyo hinahandle yung mga issues na lumalabas sa gitna ng pag-aasikaso? Halimbawa, katulad nung example ni Ma'am Tess na nakita nyo, iba pala, ito yung title, tama, iba pala yung technical description, tapos nasa ilog pa pala yung property nung chinek nyo. Paano nyo pinapaliwanag yun dun sa may-ari, dun sa landowner? Ayun. Ikaw, Mark. Ako po ito yung way ng ginawa kong pagpapaliwanag. Sabi ko, mas mabuti po na isa sa mga anak ninyo, kasi medyo matanda na yung kausap namin na yan, nakausap nung nung nagbenta, mas mabuti siya yung makausap din naman namin. So sinabi nga namin, number 1, na ito pong deed of sale ninyo, dinala namin sa Registry of Deeds kasi nasa deed of sale yung title number, tsaka yung technical description nga na nilagay nila. So nung ni-research, nung inano sa RD, tama naman yung title number. Meron naman lumabas, legit. Pero iba yung owner, iba yung... Kumbaga, hinimay-himay namin yung lahat ng sinabi namin na ano namin, yung Na-research nyo? na-research namin. Kumbaga, ito yung na-research namin, yung technical description mo, ganito. Sa madaling salita po, hindi po legit yung documents ninyo. Ang galing nyo sa ganun, no? Kasi Opo. katulad yung sa property sa Ligas, Sa ligas. no, yung nakuha nyo yung mga heirs pa na kasi katulad nun, hindi naman inamin sa amin ng owner na nawawala pala or wala sa kanila yung isang title. Ngayon po, nakita na raw po. Pero Nakita hindi na. pa rin fully registered. Hindi rin Hindi po. po. So, 6 na buwan ulit yan. Baka po, mas matagal po sa 6 na buwan. Hindi, seryoso. Opo, nakuha na po yung Yes, title. Nakuha Nakita naman. nila. Okay Buti na po. nun. Nakapag-file na po kasi kami sa DAR tsaka sa MARO nung dapat na gagawin ng aksyon na nawala nila yung
title. in-issue ng DAR na title Question, sa ano ba yung amin. Maro? Uy, Maro daw. Municipal. Maro? Agrarian, ano? Awitin mo dyan, Em. Municipal Agrarian Reform. Oo, nga, ano Reform, opo. yung, ano niya, Yung patungkol po yun sa mga ano, yung mga sa pagsasaka po, yung mga farmer po. Mas pinoprotektahan po kasi nila yung mga naglilinang na magsasaka. kasama ng lote. dito yung mga tenant. Yes, Yes po. po. Pinoprotektahan po nila yun. Ano ang Senro? Iyan naman po yung mga untitled properties. Mas more on sila doon po, mga tax debt. Ano yung, charot lang. Ano yung paro? Provincial po yan sa Baliwan. Ayan. Pinaka-main po. So yun naman ang main. Kasi Paro. kung may Ayun ano, po sa Bulacan. Paro. Maro, Senro, Senro, Dar. saka Dar. Dar is Department of Sino si Agrarian. Berto? Sino si Berto? Klaro. Oo. So lahat yon pag yung lupa mo, ano, bukid, lahat yon dadaanan mo, including yung DAR. Bukid, Dar, lahat po. untitled, no, doon na papasok no, walang title, Yes Senro, untitled, tapos So, Maro kailangan is a yung apat farmer. na yun pagdaanan mo, pag walang title. Maro, Sen. Pag may title Pag po may na title po na EP. hindi fully registered. Yes Ah, po. dadaanan Maro mo yun. siya. Si Maro, si Dar. Okay. Oh, okay, ngayon ko lang na Ulit si Maro. At si Dar. Pag Si po Dar, nandito tayo sa kasama. vicinity ng ng Malolos, Okay. Bulacan. Yung Sendro, Si Senro po yung mga untitled, untitled properties. properties. Mga tax declaration. yung isa. Si Penro. Paro. Ha? Ano yung Paro. Penro pa? Si Penro, provincial. Provincial ano naman po ng sa Centro Pendro, naman po tsaka siya Paro, connected. isa. Si Senro po kasi, sila po yung mga untitled properties na tax declaration. So doon po sila po yung nag-i-issue ng nagpo-proseso na para magkaroon ng pre-patent. Nadadali naman po kay Penro. Si Penro naman po ang magpapasa kay Registry of Deeds para marehistro yung ginawa nilang titulo. Oh. Si Pedro. okay. Siya po yung ex ko. Pedro, kung nanonood ka. Yung ex mo. Iyon ba talaga pangalan mo? Pedro de la Cruz. Pinalala na, pinalala na. Kaya, no? Suot ko yung pamasko ko. Kala ko pang birthday mo yan. Nagpaparinig, Ma'am Jit, ng pamasko. Hindi ko nga alam, may Christmas party tayo, meron ba? Malalaman natin yan. So kayo, bilang, ayan, di ba, matagal na kayo sa larangan na yan. Marami na rin kayong na-experience na may naloloko karamihan, lalo sa pagta-transfer. Ano yung mabibigay mo mabibigay nyo na advice sa mga first-time buyers and kasama na natin first-time sellers tungkol sa title transfers? Ikaw po, Ma'am Tess. Sige, kay Ma'am Tess yung seller, ikaw sa buyer. Sige. Ako, ayun, as a seller, ako kasi, kung ako yung magiging seller po, ipoprovide ko na po agad para sa kanya yung mga certified true copies na kakailanganin ng buyer. Kasi po, karapatan naman po ni buyer na makita po talaga na yung property na ibinebenta ko ay legit. Kasi pag once napakita ko po lahat yon, sure po yon. So, anong documents? Yun po, ma'am, yung mga certified true copy galing ng Registry of Deeds. Assessor? Sa assessor's Tax office deck. po, yung mga certified true copy ng tax deck. Kung may improvement po, certification of with improvement or no improvement. Tapos po, tax clearance. clearance, kung Mahalaga, bayad ng yung amilyar. amilyar. Tama. Yun po. Yun po, yung mga basic ID, po. tapos TIN. Tapos valid IDs po nila. Yun po. Tapos siguraduhin po TIN. na buhay. Yes po. Siguraduhin na buhay po yung nagbebenta. Yung kausap Ayun mo. po, yung kausap po nila. So, pag hindi buhay, yun po yung papasok nga po yung extrajudicial. kailangan ng mga death certificate. Yes po. Di ba yung sa death certificate, kung saan pa namatay, doon ka pa kukuha ng Yes. mga Yes po. Hanggang ngayon ba, ganun pa din? Oo, Yes pa po, din. ganun po. Oh, okay. Kung saan po namatay. Kunyari, Sa Tugigaraw namatay, wala kang choice, punta ka doon. Pupunta ka yes doon. po. Yun po. Okay. Hindi, pwedeng email na lang yun. Pwede. Sa Tapos, buyer. sa buyer. Ayun, nasa buyer po. Number one, syempre, sure ko na yung kausap ko, siya yung nasa titulong pag-uusapan. So, Pag hindi, siya yung mga tagapagmana. yung mga Yes. tagapagmana naman yung kinakailangan kong makausap.
para mapatunayan naman na talagang sila yung tagapagmana, syempre mas i-request ko bilang buyer na i-provide na rin nila yung mga birth certificate nila para pagpapatunay na talagang sila yung mga heirs na naiwan ng pinag-uusapan. At saka, ayun po, syempre yung personal appearance na nila lahat para mapuntahan din yung property ng pag-uusapan. Kasi may mga pagkakataon kasi na eto yung titulo, legit. Ayan na naman. Eto na yung kausap. Di ba may mga ganyan? Pero yung property nasa kalawakan pala ng DRT. Oo, Kaya, sa hinulugan tak-tak pala, tapos no? meron naman po kasi na property naman na pag ayun po, bilang buyer, yun yung isusure ko na para bago ako bumili ng properties, kailangan ipapaprepare ko muna sa seller yung mga certified true copy nga ng ng title, tax declaration, tax clearance, katunayan na bayad. Kasi may mga pagkakataon din na yung nasa title ng lupa is yun, pero sa tax declaration, hindi na sila yung nakapangalan. So, important. Oo nga, Yes pwede po. ba yun? Na-honor ba yun? Halimbawa, katulad nung sa amin, nakapangalan na yun sa lolo ng tita ko, pero yung tax deck, nasa tatay pa nung lolo niya. Ayun. Paano Magkaibang yun? usapan siya. Ibang ano naman Ibang yung proseso. ibang proseso ng paglalakad ng papel. Usually kasi pag kasi usually ang naglalakad ng papel. Pag nilakad yung iba kasing Na-transfer kliyente lang. pag na-transfer nakakita na ng title, hindi na asikasuhin yung tax deck. Ano naman kailangan gawin Transfer doon? tax yung resibo na Xerox copy. Pag nawala yun, pupunta ka sa ID, meron naman sa CTC doon ba? Yes Meron po. kami naging kliyente Tama po. before, yung title, nakapangalan sa kanila, yung 3 improvement, hindi sa kanila nakapangalan doon sa nasa titulo. So, may ibang dokumento dyan. Yung deed of sale nitong sa title, sa land, may deed of sale naman doon sa tax declaration. So, si tax declaration, mag-i-stop ka ng BIR and Capitolio only. Kasi tax dec lang siya, hindi ka napupunta ng RD. So, doon lang. Tapos pagdating Sa mo na... assessor lang yan. Opo. Pagdating mo naman ng ng RD, yung si land na lang yung pag-uusapan, BIR, Capitolio, and RD. Tapos si RD, hindi naman niya kukunin yung sa improvement kasi pangkalupaan lang naman si Registry of Deeds. So sa munisipyo lang din yun. Kumbaga, bilang isang buyer, importante rin na makita mo na kung nagtutugma si tax declaration tsaka si title na bibilin mo. Oo, kasi iba ang tax deck ng improvement like Yes. bahay, iba ang tax deck ng lupa mismo. Oo, Yes, magkaiba Para siya. sa hindi nakakaalam. Ano, may tanong, Boss Bong, may tanong ka Pero pa? hindi, madagdag ko lang, hindi naman lahat sa RD puro sa lupa. Meron pa rin tayo doon sa sasakyan. Oo, Yes. kasi, Yes. kasi Mga properties. Sa Sa negosyo. properties. Yes po. Sa negosyo, oo, tama. Paano sa negosyo? Ay, Hindi ko kasama pa ba? alam. Pero narinig ko lang. Hindi kasi yung sa kotse nga, hindi ko nga Sa alam. kotse Hindi ko nandun. alam na doon din Sa pala kotse tinatransact nandun. yung sa kotse, yung mga mortgage, Ah, di ba? nagulat din ako Chandel doon. Mortgage. Oo. May nag-aaway doon sa RD sa dito sa may Santa Rita, sa may Giginto. Pati ako nandito nag-ano sila ng cancellation of mortgage sa RD. Oo. Kasi property. Property ka ako to ay. Ang Hindi kotse pwede. kasi, Sa may kawayan pala siya, kung saan pala naka-address. ang kotse kasi para sa hindi nakakaalam is considered extension ng bahay mo as properties. Kaya para lang sa recent ko lang din lang naman nalaman yun na kaya pala pagka pinara ka ng enforcer, hindi ka nila pwedeng puwersahin lumabas Ah. or sila pumasok sa mo kasi considered trespassing yun. Kasi nga extension siya ng properties mo na value sa'yo. Kaya sabi ko, ba't kaya ako ganun? May mortgage pa dito. Oo nga nakakatuwa din, daming daming... Kaya marami talaga sila. Ang daming pagkakakitaan nila, no? Ngayon nga, may naisip na naman sila di ba? Yung LTO, hi Ayan. LTO! Alala. Hindi natin, problema na nila yun. Pero ito, last ng question. Curious lang ako kahit parang kung may advice kayo na, kasi katulad sa mga humble beginnings ni Ma'am Lani tsaka ni Ma'am Tess, alambawa, sige, ikaw muna Ma'am Tess, ano yung may advice mo sa younger self mo? Bawa ngayon, eto na ako, pero sa younger self ko, anong pwede mong i-advise kung sakaling magkakasalubong kayo? Ito ba beauty contest? Galing tayo sa pageant, di ba? Yukon ba to? Hindi siguro sa younger self ko, mas
siguro mas wag nang maging mahiyain masyado. Kumbaga, dapat express ko yung sarili ko. Gawin mo yan, ha? Yun. Hiyain. balita ko nga, ayaw mong matan ngayon kung Sabi ko nga po kanina, boss, nagchichill ako. Chill. okay naman, di ba? Apo. Ayun po. Ikaw, Ako po. Ay, mahihain daw. Sa'yo. maging mahiyain. Oo, maging mahihain ako. Baligtad na. Oh, younger self. Dali, ano sabihin mo? Oh, young yourself. Oh, Younger ano? self, kaya mo pa yan. Ano? Kaya mo yan kasi, syempre, sa mga pinagdaanan ni younger self, mas tumibay si younger. Si older. Si older. Si older self. Kaya thank you, younger self. Kasi na-train mo ng mabuti si older self. Diba? Ayun po. Ayun. Okay. Oh, may mga final words ba kayo, Boss Bong? Ako, nagpapasalamat ako sa dalawa. Alam mo, nung unang pagpunta rito, Oo. medyo ninenervous yan. Bakit? Unang sampa dito sa Treehub. Bakit? Yes po. Bakit? Alam niyo naman po. Dahil kay, Beep. Dahil nga, di ba, first time lang tayo makakaharap nila. Yes Ibig sabihin, Ah. di ba, sa real estate kasi, hindi nila talaga actually, hindi natin nakakaharap yung owner mismo. Yes po. Talaga? Yes. Kaya pala nung huling kausap natin, sabi, sino ba ang may-ari nitong ano to, Inchik ba? Sabi ganun. diba? No? Hindi Kasi- nga ako sumagot eh. Hindi talaga maharap talaga yung mga may-ari. Opo. Siyempre. hindi ako naman, nagpapa-thank you ako sa dalawang to kasi mas napadali yung mga questions na Yan talagang bang- hindi namin seryoso. Di bukod Opo, doon, lahat nakakatuwa sila kasi tignan mo, di ba? Hindi nila kailangan ng approval natin or anything. Parang sila na May mismo sarili yung nagdedesisyon. nag-iisip na katulad no na bago bumalik sa atin, naitanong na nila na, paano pag tinanong ng client namin, bakit ganyan ang sinisingil nyo? Di ba? Naitanong nyo na sa kanila na hindi nyo na kailangan mag-rely pa sa sagot namin. Parang alam nyo na talaga yung ginagawa ninyo. At least pagdating sa atin, pagpunta sa atin, settled na lahat. Oo. Parang Parang sa ano, na... Pagdating- Settle na lahat, kaya kayo rin magbayad pagdating sa atin, naniningil na lang eh. Hindi, Pero okay lang. Okay lang naman. Ang nakakatawa kasi sa kanila, nagkaroon ako ng idea, yung lalim ba ng, hindi pala ganun lang kababaw ang dokumento. Pero Oo. sobrang lalim. Meron Actually, nga- hindi ko talaga alam yung Meron nga alam akong- ninyo. Yung basic lang kami. Basic lang kami. Meron nga akong gusto ipakwento sa kanila, kaso sabi ni Ma'am Lani, bawal eh. Yung, yung mga Yung may mga code, naging- may code pa pala Mga yan na. experience ko sa tripping before. Kasi yung tripping ko before, mga bundok-bundok, Isabela, yung mga Tugigaraw. After nung doon sa malakihang project natin din sa Bulacan, doon ka na area. Doon nagsimula kung ba kasi may mga buyer na, may buyer tayo, nagpapanap ng ganito. Ako naman yung ipon ko sa laba, tsaka plancha, nagamit ko pang share. Tapos nangyari. Nagamit kong pang share sa sasakyan. Oo. Dahil aarki lang kami ng sasakyan, paakyat doon eh. Tapos pag nagkatugma na si buyer at saka si seller, wala na si mediator, naiwan na. Nakita na lang namin, nagano na sila, Nagpupunta na ng bundok. hindi, nagano na sila, natawag doon yun na. Groundbreaking? Nag-groundbreaking na. Oh. Goodbye kita, sila na lang yung yumaman. Pero, hindi ko yun ikinasama ng loob. Bagkus. Bagkus. Tumibay. Nagkaroon ako ng chance kausapin yung sarili ko. Tanungin ko na, saan talaga ako nauukol? Ano talaga yung kailangan kong pagtuunan ng pansin na kakayahan na meron ako. Kasi naniniwala ako na lahat tayo may kanya-kanyang kakayahan na ibinigay sa atin si Lord na makakabuti para sa atin. Tama. Galing naman. Ganun. Amen. Pero, Pang-beauty Yes. contest talaga. Talaga dapat na sinali mo ng pageant. Pag nagpagupit. What's up? Okay. Ikaw, Ma'am Chit, any... Ayun lang, nasabi ko Last naman na words. nga na gumaan na padali yung Buhay. treehouse dahil sa kanilang dalawa. Thank you. Oo, Ay, thank thank you you. po. Thank you. Kaya gusto rin namin personal na magpasalamat sa inyo kasi ang laking ginhawa. Dahil ang title ay isa sa talagang pinaka-importanting. Yes po. At iyan ang pinaka-importanting, ano ba tawag doon, yung core ng real estate eh. Kasi bakit naman gagastos yung bibili at gagastos yung magta-transfer o yung, di ba, yung seller mismo or yung landowner para pangalagaan yan kung walang titulo. Di ba? Yun talaga yung pinaka-core ng real estate. At
Yun nga, ang dami nating natututunan everyday. Hindi nawawala ng issues, hindi nawawala ng matututunan sa dokumento, tulad niyan. Pero yun ang hindi ko pa gusto kong matry, yung sa RTC, yung sa Regional Trial Court. Pag nagpatawag na po si, may Oh, schedule tama. na si attorney ng first hearing. Gusto ko lang mapanood ko pa paano nila ginagawa para gusto ko kasi makapasok doon. Hindi ko pa natatry. So, ayun. At isa na naman pong makapagdamdamin as usual at punong-puno ng learnings ang naging kwentuhan ng Treehouse. So sana po sa mga nanonood po, unti-unti na meron na tayong parang 7,000 followers sa Facebook at saka TikTok. Sa YouTube po, Treehouse Malolos, iniba ko na kasi hindi kasi mahanap sa YouTube. Pero sa YouTube nyo normally mapapanood ng buo to. Sa Facebook ina-upload din namin but more on, syempre yung mga questions na pwedeng matutunan ng karamihan. So maraming salamat po sa inyo sa pagfa-follow, nakakatuwa kasi dati start lang tayo sa 500, 1,000. May 9th episode na tayo, may 7,500 followers na tayo. Maraming salamat sa Saka yun, inyo. naalala ko yung podcast kayo, 4 lang yung like ninyo. Oo, di ba? Gano'n, sabi ba naman, legit ba ang Treehouse? Kasi parang pag nakuha na nila yung pera nyo, hindi na nila kayo iniintindi. Tapos, puro podcast yung ginagawa nila, 4 naman na nagla-like. Talagang nasaktan ako doon sa 4 na nagla-like. Pero, syempre, lagi naman, ang opinion ng bawat tao ay iba-iba. Hindi naman porkit may nag-post na isa na opinion niya, maging opinion ng karamihan. Last question. Sorry. Nadadala. So, iba pala. So, once again, I'm Kowi. I'm Sir Bong. And I'm Chip. And With this beautiful girls. beautiful girls, Ma'am Tess, Thank you po. Ma'am Lani, maraming salamat Thank po you sa sa inyo. inyo. Thank you rin po sa inyo. Saka yung mga followers natin na gusto rin matuto, pwede mag-comment kayo dyan Yes po. sa Yes, aming po. page. At sasagutin po namin yan directly. Oo. Yes. Meron sa TikTok, madaming questions doon, kaya lang sa dami. Sana Sagutin sa, mo na daw sa sa isang araw, dalawa Dami, nasasagot ko naman. hindi. Meron pa nga ako nakausap doon personally, nasa ibang bansa nagtanong. So, yun. So, tanong lang kayo, mag-send lang kayo ng question, nasasagot din namin yan soon. So, syempre, again, sa nakapanood nito, kung gusto nyo pa po ng ganitong usapan, follow lang po kayo Facebook and TikTok account, pati YouTube, Treehouse Malolos. Yan. So, thank you again. Bye!